Hindi sapat ang pangakong bilyon-dolyar na puhunan at trabaho kung ang kapalit naman ay kabuhayan ng ating mga magsasaka at mga katutubong kapatid. Bago ang anumang investment, dapat munang tiyakin na hindi na agrabyado ang mga taong umaasa sa lupa para mabuhay. Ito ang panawagan ni Senator Amy Marcos matapos lumabas na nagsimula na ang pagtukoy sa mga maapektuhan lugar ng kontrobersyal na PAC Silica projects sa Kapas, Tarlac. Nanawagan si Marcos sa Bases Conversion and Development Authority na ipaliwanag muna sa mga residente ang tunay na epekto ng proyekto bago ang anumang pagsukat o land acquisition. Ayon sa mga ulat, umabot sa 1,600 hektarya ang maapektuhan. Kabilang ang lupang sinasakan ng 92 magsasaka at katutubong AITA kahit wala pang pampublikong konsultasyon. Hiniling din ng senador na imbestigahan ang mga reklamong may mga magsasaka munang pinatitigil ng magtanim at nakararanas ng pananakot. Hindi maaaring unahing alisin ang kabuhayan ng mga magsasaka para lamang mapadali ang land conversion. Hindi dapat mawala ng lupa ang nagpapakain sa bayan na hindi man lang nabibigyan ng sapat na paliwanag at pagkakataong marinig. Binigyan din niya na sa ilalim ng Department of Agrarian Reform o DAR, Administrative Order Number 1, Series of 2002, dapat matiyak na naayon sa batas ang anuman land use conversion. Muli rin nagbabala si Marcos na mangangailangan ng proyekto ng napakalaking supply ng tubig at kuryente para sa proseso ng rare earth at critical minerals. Kung ngayon pa lang kapos na ang tubig para sa mga magsaka at may brownout kada linggo, saan kukunin ang napakalaking supply ng tubig at kuryente para sa PAC Silica? Konsultasyon muna bago construction ang pagtatapos niya. Partner Dan. Maganda to. Una, ito, sino-sino ba yung mga involved dito? Ibang bansa eh. Amerika. May Japan daw dyan eh. Ay, halo-halo ito. Oo. Ang tanong dito, Actually, US-led coalition yan. yan, okay. Ito yan Yung, ang jurisprudence natin dito is, yun bang magkaroon ng mga tinatawag na PAC Silica, tingnan muna natin. Kasi, partner, may nakikita na ako sa Facebook ngayon, tingnan niyo po tubig namin, ganyan, di ba? Bukod doon, mukhang may makakasira siya ng kalikasan. Pangalawa, partner, tama kayo. Yung lupa ba, ito ba ancestral domain? Ito ba pagmamay-ari ng mga minorities? Pagmamay-ari ba ito ng ating yung mga magsasaka? Tapos biglang papasukan ito. Kasi alam ko yung lugar na yun eh. Hindi gano'ng kalayuan sa amin yan. So, ang masasabi ko, tama dito tumama si Senator Amy Marcos dito. Sang-ayon ako dito na dapat kumonsulto. Hindi ba sa no-contract yung magandang kinabukasan? Sabi nga ng kanta, di ba, hindi masama ang pag-unlad kung makakasira naman ng kalikasan. Ngayon, anong epekto nito? Ito di ba, kakibat nito, partner. Ito mga naapektuhan ng mga magsasaka. Dati nag-aararo yan, di ba? Tatanim. At yung mga tinatanim nila, binibenta dito sa merkado sa atin. At ating binibili, mawawala na yan. Mawawala na yan. Isa pa yung electric, tsaka yung tubig. Malaki ang kakailanganin nila. So, may malaki problema tayo ngayon sa kuryente. Isa pa yan. Di ba? Sana dapat magkaroon muna ng public consultation bago isagawa itong proyektong ito. Ako, partner, sinasabi ko na hindi talaga ako sang-ayon sa PAC Silica na ito eh. Unang-una, lalamon yan ng malalaking voltahe ng kuryente. Tubig na billion gallons a day. A day, partner, ha? Hindi lang yung tubig na kinakailangan yan, hindi yung hindi yung ito pang isang buwan na to. Yan. Ito pang isang taon na to. Araw-araw yan, partner, kasi ang tubig nag-iinit yan. At kinakailangan ng tubig para maging malamig itong mga tinatawag, partner, na pinaka motherboard o pinaka memory ng mga data center. Ika nga, di ba, partner? Ito yung data center yan eh. Sa Google, naroon na tayo. Kung sakasakaling matuloy man ito, nakakatulong to sa mga kababayan natin, mabibigyan ng trabaho, lalong-lalo na sa mga lugar na yan. Pero, partner,
Kaya ako tumututol at hindi ko gusto itong paksilikan na ito. Ito si President Bongbong Marcos talaga. Hindi naman sa galit tayo sa kanya, no? Nakikita lang natin, partner, na talagang hindi niya mahal ang mga magsasaka. Mantakin mo, 1,600 hectares yan ang mawawala. Maraming mga magsasaka, 92 katao na mga magsasaka ang mawawala na kanilang hanap buhay na kinabubuhay nila araw-araw para mapaaral nila ang kanilang mga anak. Natural yan, mabuhay sila araw-araw. Tatanggalan mo ng trabaho. Di ba? Nasaan yung awa ng ating Pangulo sa mga magsasaka? Hindi na nga nila masyadong natutugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka. Tatanggalan pa nila ng hanap buhay, mga partner. Di ba, partner BMR? Oo, partner, tama ka dyan. Ay, nagsumbong. Malaman mo pa. Patay kang bata Pero partner, ka. pasintabi sa komentaryo natin. Kasi gusto kong paunahin si partner Bisdak. Dahil ako dalawa ang pananaw ko rito eh. Sang-ayon ako dito sa Paxilica at saka mayroon din akong pananaw na hindi ako sang-ayon. Diba? Wow. Sa lawahan ka pala. Dalawa partner. Sakto, talagang bagay sa Sinasabi ko na nga ba? namamangka sa dalawang ilog. Patay kang bata ka. Gusto nyo anong talakayan ko, yung sang-ayon ako? Bahala ka sa buhay mo. Okay, sige. Sige, makikinig kami. Ganito yan. Hindi lang galing kan Mang Kanor yan, ha? Hindi yan galing kay Mang Kanor. Sang-ayon ako dito. Bakit? Kasi nga, di ba tayo, lagi tayong pumupunta sa ibang bansa. Itong ating presidente, travel ng travel, sinasabi niya, may nauwi tayo Pledge. ritong pledge. Isang investors, mag-i-invest dito sa ating bansa. O, ito na. Ito nga yung Paxilica, Oh. nandito na. O, yan. Oh. Sabi nga, di ba, Amerika ang may ano nito, so sila yung mag-i-invest. No? Sila yung mag-i-invest dito, so kanila lahat ito. Ngayon, sa ngayon, ako kasi nga, for the meantime, mayroon talagang may investors na nandito sa atin. Tikano trabaho. Bukod pa doon, partner, kung matatandaan natin, yung bansang Taiwan, nanguna ngayon sa sa technology. Chips naman yung sa Oo. kanila. Hindi, itong Foxilica na to, parang katulad dito sa Taiwan, yung mga ganun tungkol sa silicon to eh. Tungkol ito sa mga computer, tungkol ito sa mga data. Ang pag-uusapan dito. AI. Oo, Mga AI nga. Semiconductors, Semiconductor, microchips, data centers, and advanced manufacturing. Kumbaga parang mahahanay na tayo doon sa mga lugar na Industrial wala, hub. katulad ng Taiwan. No, which is ang Taiwan ngayon, partner, sa buong mundo, hawak nila yung ano ba sa computer, yung Yung pinaka ng chips. Microchips nga. Chips nga. yung Microchips. Kahit chips sa mga racket, nariyan yan. di ba? So, doon sa puntong 'yon, alam niyo, partner, ganito. Sa Biblia kasi may nakasulat na darating ang mga huling araw, lalago ang kaalaman ng tao. So, ito na yon. Oo, so parang para sa akin, hindi kaya ito na yung panahon, bakit natin pipigilan? Nakasulat na ito sa Biblia. No? Kaya hindi lang ako basta yung pumapabor dito. Kaya nga sabi ko kanina, dalawang ko dito may pabor ako at may hindi. Pero dito ako ngayon sa pabor. So, kasi yan yung mga yan napakaraming magiging benefit nito. Maraming magiging benefit nito yung kabukanyan, yung dyan sa pag nagkaroon tayo ng sarili nating semiconductor o itong ang Silicon Valley, parang ganyan, magiging parang Taiwan na tayo, di ba? At balang araw, ang magmamana na nito si BP Inday Sara na sa 2028 kasi hindi naman may kaagad ngayon eh. Hindi yan ma-implement. Hindi ito ma-implement ngayon. Kung sakasakali mang partner, magtuloy ito ngayon. Hindi ito ma-implement. So, sa susunod na presidente. Kaya, based on pananaw na sa mga ganyan, nakikita ko, isang napakalaking opportunity ito para sa ating mga Pilipino, lalo na kung mayroong leader na matino na mag-guide nito at magpapatakbo nito. Hindi lang basta ito magiging sa atin, magiging pahirap. Kasi ganito yung partner eh. Tinan nyo ha. Barel. Kutsilyo. Itak. Di bang mga bagay ito na mga mapanganib? Pero depende yan kung sino yung gagamit. Yung computer, nakikita nyo partner, di ba? Yung cellphone, mapanganib din to. Correct. Hindi lang natin nagagawa yung panganib nito, pero minsan nagagawa natin. Let's say, halimbawa, nakapag-post tayo ng hindi maganda. Panganib yun. Para kanino? Doon sa isang taong hindi natin, hindi maganda sa kanya, di ba? So, ibig sabihin, lahat ng mga technology ng mga nandito ngayon, kaalaman, karunungan ng tao ngayon sa lupa, kahit saan ba sa buong mundo,
Nakasulat na yan sa Biblia na mangyayari talaga yan. So, sino ka para tumutol sa mangyayari? Ang sa atin na lang nito, ako hoping na lang ako na pag na-implement ito, Pangulong Inday Sara na ang nandyan. Kasi alam ko, magiging maayos ang implementasyon nito. Una kasi sa lahat, bibigyan ito ng priority na hindi tayo madihado ng mga Pilipino. Bagamat ang may-ari nito at ang financer nito, ibansang Amerika, partner. Partner Bisdak. Alam mo, partner, sa akin lang tiningnan kasi ni partner BMR yung sa Taiwan, no? Na parang maganda yung nangyayari sa Taiwan. Siguro pag-aralan din natin muna kasi yung sinabi kasi ni Ka-PL din, kailangan ng maraming tubig. Oo. Mamamatay tayong lahat, partner. Sa totoo lang. Masisira tayo. Mamamatay tayo. Tingnan mo ilang milyon Ilang ito tons? partner ilang Cubic. Cubic. na-research ko. Ilang litrong tubig ang ang kinakailangan Bawat ng araw, bawat araw to Oo. ng Paxilica. 90 milyong litro. Ubus. Araw-araw yan. Buti nga sa'yo, 90 million yan. Dito sa akin, 120. Milyon sa'yo. Oo. Isipin mo yon. Saan kukunin ng Tarlac? Saan kukunin ng Luzon yung ganong karaming Wala pa tubig? namang kayong dagat diyan. Oo. May sagot yung partner Mount Pinatubo Tingnan, meron. partner. May sagot yung partner Ano? Bisdak. Sabi Oh. ni Pangulong Marcos, pag umulan, ipunin natin ang ulan. tubig. Baka yun yun. Diba? Partner, Patay kang bata Pwede yun. pwede rin yun. Kaso nga lang, pag tag-araw, Pag El Nino. El Nino, alam mo naman, tuyong-tuyo, pati nga yung dam natin, Wala na. nauubos eh. Hindi sapat, partner, yung Hindi tubig, partner. Hindi kayang supplyan. Except na lang siguro, hindi rin kailangan nila ng tubig dagat kasi ang tubig dagat mainit eh. Kailangan nila talaga ng fresh water, partner. Huwag siya sa Pinatubo. Oo. So, meron namang paraan, partner. Oo. Siguro, gayahin nila yung bansang Saudi. Anong ginawa? Ang ginagawa ngayon ng bansang Saudi, yung iniinom nila, galing sa dagat yan. Eh, ang problema nga Niluluto. Father, Gawa muna sila ng ganung makinarya. Bago kuha sila ng magpaksiliga. tubig sa dagat. Kuha sa tubig sa dagat, din ita-transform sa Paano yun? matabang na yan. Yan ang tanong kung ano ba ang requirements ng Paxilica, anong klaseng tubig? Ito, partner. Yun lang, oo. Hindi, kung iano. Ako naman, kung tubig lang pinoproblema, tayo lang talaga, mahina lang tayo sa technology. Isa yan. Di ba? Oo. Kasi yung ibang bansa, yung kaperasong ulan, nasasalo nila lahat yung Correct. partner. Ayun. Dito lang sa atin, ang problema natin, napaka-contrast. Bahang-baha tayo, tapos walang tubig ang gripo. Correct. Wala nakakita. Correct. Hindi kakapusan yan ng tubig. So, teknolohiya. System, ano Eh, yan? may baha nga tayo eh. Leader problem yung partner eh. Yung ano talaga yan, yung technology, hindi tayo marunong gumamit talaga ng... Hindi, problema natin sa mga technology partner bats. Ito, maraming mahuhusay sa Pilipino. Pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kaya nakukuha ng ibang bansa. Tama ka dyan, Yun, partner. tama Maraming mahuhusay ng mga Pilipino, lalo na pangungurakot. Patay tayo Hindi, dyan. ako Patay kasi, kang bata ka. Tama po yun. diskusyon ko dyan sa Paxilica. Actually, hindi pa natin alam pare-pareho yan. Kaya Diba? nga eh. Pero sinisingit na nila sa atin. Tignan nyo naman. Para ma-divert lang. Ako talaga, pasensya na po kayo kung kontra kayo sa akin. Pero ako tingin ko, diversion lang to sa tunay na issues eh. Kunyari Kasi lang. wala pa to eh. Wala pa po ni isang poste nito. Pero gusto Pati na nila, tarpaulin nga, wala eh. gusto na nila, hindi nga natin alam kung totoong may budget dito yung kung sinong bansa eh. Kasi sa totoo lang mga partner, ang laki ng issue talaga ng flood control. Yun, dun talaga. Tignan yung mga may nagpo-protesta na ngayon. Kumbaga, yung mga dapat na nagpo-protesta sa flood control, inaaya nila na Papunta sa magprotesta Paxilica. dito. Yun. Kasabat yung mga makakaliwang grupo, Correct. partner. Pwede, Tignan pwede. nyo, may nagprotesta ng Paxilica. Mga makakaliwa. BP Sara, convict BP Sara. Oh, yun sila yun. Imagine. Punta ron. Hindi, Yun na totoo nga yun. yun eh. Totoo yun. Yun nga yung punto natin dito eh. Kasi alam nyo naman na pagka flood control, Martin Romualdez, Saldico, at saka yung isa pang hindi pa napapangalanan. Oo. Pero pinangalanan ni Chavit Canyo. Oo, si Bongbong. Si BBM, di ba? O, ibig sabihin, doon talaga papunta sa kanila. Para maiiwas yan. Pag-usapan natin to, malaking problema to. Partner, bakit- Wala pa nga, sabi mo nga, tarpaulin, wala pa. Wala pa. Bakit sa Tarlac ilagay?
Doon na lang ilagay sa Ilocos yung Tama! Paxilica. Doon lang. Kasi kawawa yung mga aita natin, mga kaibigan, Tabing partner. dagat pa sila dun. Grabe, nagsiiyakan sila, partner. Ngayon, partner, kasi pinapadala na sila ng mga memo ng BCDE, bakantin nyo yung lupa Tinatakot nyo. pa nga eh. Oh, wag na kayong magsaka, wag na kayong magtanim. Merong iba yung partner, mga ilang hektarya may-ari, 20 hectares, grabe, mangyak-ngyak siya. Isipin, ilang dekada nila sinasaka. Oo. Kukunin na lang gobyerno, ganun-ganun lang. Sa bagay, partner Bisdak, kung sakasakali magmatuloy Baka kinakatwiran lang nila yung Paxilica. Pero kukunin lang pala yung kukunin lupa. lang pala yung lupa. Hindi natin. Pwede, Hindi natin rin, alam oo. eh. Pero Marcos na sakasakali- Marcos talaga, no? Pero kung sakasakaling matuloy itong Paxilica, partner Bisdak, wala tayong problema ang taga Mindanao. Ang layo natin. May tubig pa rin tayo. Oh, may Bahala tubig pa sila rin dyan. tayo. Oo. Oh. Ang kawawa yung nasa Tarlac, partner. Oo. Walang Pati dagat si yan. Danchan, apektado yan. Ay, oo, Ay, oo, malapit wala. kayo, Buong pare. Luzon yan, partner. Walang tubig, partner. Kami, apektado kami dyan. Pati kuryente, partner, magmahal. Pati tubig, magmahal. Magiging ginto na. Kagaya tayo ng Singapore, ginto ang tubig. Oo. Partner, ako ibigay ko naman yung side ng hindi ako payag dito. Ayan na, ito na. Ikaw pa rin yan. Oh, Ikaw ito pa kasi rin. mga Kanina partner. kinontra mo. Oo. Sang-ayon ka. Ngayon Hindi, kukontra sa side yun ng sang-ayon ako kasi nga may yung benefits nito na makukuha. Pero ito yung hindi naman ako sang-ayon kasi Yun. partner, ito yung rare earth at critical minerals. Alam mo partner, nung nasa Pangasinan ako noon, mayroon tinatawag dyan partner na-issue dyan noon yung tinatawag na mina ng black sand mining. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng black sand mining partner? Ito po yung buhangin na mabigat. Ginagawang bakal. Yes, ito yung pinanggagalingan ng bakal. Mayroon ding chromite, galing din yung bakal dyan, bato, na matulis na bato. Oy, ayusin mo yung bato. Kasi May, sa palasyo, may pag ano, nakarinig ng bato, ibang bato yun. Naglalaway. Father Plabe, ibang bato to. Oy, Father Flavi, ha? Oo. Shoutout sa'yo. Yung mga chemical na yan, siguro baka isa itong sinasabi ni Senator Amy, yung rare earth, baka kasama ito dito, itong tinatawag na chromite or kaya black sand, sama-sama na. Kasi itong mga miminahin na ito yung mga mapanganib. Bakit kanyo? Parang ang nagsisilbi kasi ito partner kamukha ng black sand. Pag nandito ito sa mga baybayin kinukuha or nasa mga ilog partner, ito yung parang pundasyon ng ilog or pundasyon ng baybayin. Aha. Pag kinuha mo ito nasa ilalim ito, ang sistema kasi ng mga nagmimina nito partner, sinisipsip yan, parang sinlaki ng tubo na parang mas malaki pa sa tubo ng nyug, sa laki ng puno ng nyug. Ganon yung tubo na yan, sisip-sipin yan para kunin niya yung mga black sand. Minsan kasama pa mga ginto doon. Ngayon, pagka nilabas nila yan, kasi dalawa yan, yung isa sumisip-sip, yung isa naman bumubuga. Ang ibinubuga, yun na yung parang mga ano na lang siya, yung parang, ang tawag nun, yung parang latak. Siya ngayon yung tinatangay ng agos. So parang kung unang malas, pag walang movement yung tubig or yung dagat, nakati-standby yung nandyan pa rin yung lupa, nandyan pa rin yung buhangin. Pero ang totoo niyan, wala na pala kasi yung mga pundasyon ng buhangin, pundasyon ng baybayin, pundasyon ng ilog, kinuha na. Yun nga yung black sand mining. Itong mga rare at chemical minerals, malamang sa mga bundok ito manggagaling, na ito yung mga maaaring gamitin sa mga chips. Ito yung panganib. Bakit kanyo? Kung matatandaan natin, sa ating bansa, bago itong usapan tungkol sa Paxilica, mayroon na tayong tinatawag na legal minings at illegal mining. Parehas yan sabay na gumagana. Pero kahit sabay yan gumagana dito sa ating bansa mga partner, kahit may legal, may illegal, may mga papel, at may mga pangako dito na maglalagay dito ng isang paaralan, hospital, pasasiminto yung mga kalsada, isa pa rin ang suma total na lumalabas. Kahit saan sa buong Pilipinas, pag mayroong mga minahan, prone po yan sa mga landslide, sa mga natural calamities. Sira ang partner. kabundukan. Sira ang ating kalikasan. So ito yung napakapanganib sa pagpapatuloy nitong project ng Paxilica na kung hindi ito bibigyan ng solusyon bago umpisahan ito, halimbawa, katulad muna nitong mga tao na nagrereklamo na maipektuhan, sila muna ngayon yung bibigyan ng magandang relocation. At hindi basta pangako lang. At kabuhayan talaga, natatagal din for life. Kasi partner, dinig ko parang 30,000 lang yata bawat isa dito ibibigay. Nako. Lokohan naman niya. 50,000 sa bawat isa. Di, kawawa naman sila. Kasi noon ba ng 50,000? Sabihin mo na lang 1 million bawat isa. Baka sa loob ng isa, 2 Layo taon. naman ng 50,000 sa 1 million. Kaya sabihin na lang natin ang gano'n. Baka may makinig sa'yo, 1 partner, million pala.
by hectares partner yung pinagbabasihan ng lupa. Mm. Bawat isang hektarya daw, I think yung demand nila 300,000 dapat babayaran sila. Oo. Bawat isang O hektarya. sige. So, ganun kaliit lang. Maliit lang yung partner. Maliit yun, isang Yung- hektarya yun, Oo. 300,000 eh. Kasi sa gobyerno kasi partner, ang pag ikaw bumili ng lupa, binili ng lupa ng gobyerno ng lupa mo, mababa lang talaga ang bili niyan eh. Ang problema, hindi talaga maibibigay sa maayos. Ngayon, Partner, ano yan? Hindi yan lupa ng magsasaka. Yung lupa na yan, galing sa gobyerno, pinamahagi, under CLOA tawag doon. So, ang pag-CLOA, anytime, pag kailangan ng gobyerno, Yo. Gagamitin yan. pwede nilang Parang kukunin rights yun. lang. Certificate ganun lang yan. of land, ownership ba yung CLOA na yan? Ganyan, Oo. ibig sabihin. Hindi natitulahan talaga. Oo, walang titulo yan. Pinahiram lang baga. Oo. kaya nga partner, tapos ito na ha, halimbawa, nandiyan na itong Faxilica. Ang problema pa dito partner, what if kung matapos ng kontrata nila, halimbawa tapos na, bibit-bitin ba nila katulad nito sa Clark noon, di ba? Pag iniwan nila yung Clark, wala na eh. Di ba? Sana iniwan nila yung Clark, kung paano sila nandyan, dapat iniwan nila yung mga facility. Wala na partner eh. Napasok ko yung Clark noon nung ano. Pinatubo? Oo, yung hindi, yung ano, itong Airbase? mga sundalo noon. Oh, mga Clark Hindi nila Airbase. tinangay, partner, Hindi na tinangay. naunahan. Naunahan. Naunahan sila ng mga kalakal boy. Hindi, paliliwanag natin yung sa Clark. Kasi may nagkaroon kami bahay sa loob ng Clark eh. Yung chewing ko kasi Air Force. Yung tama yung sabi mo, Father BMR, meron mga waste din sila doon, yung mga dumi na nandoon, yung tutukoy nyo, di ba? Pero may nakinabang din naman doon sa mga bahay na pinatayo nila dahil yung mga Air Force, yung bahay namin doon, partner, mula lahat ng kwarto, centralized, magtimpla ka ng kape. Pero, dahil yun sa mga kano, alam mo ang nangyari doon? Yung mga waste nila, yung mga dumi nila, nandoon pa rin. Ayun, Hanggang ngayon. ngayon. Wala na ngayon, siya nalinis. Partner, ano pa naman yung kontrata? I think 100 years. 100 years ang kinin ng Amerika. Yung Oo. Tarlac partner. Hindi natin alam anong gagawin dyan sa pagsilikan na yan. Parang extension pa daw yan ng ano, ng yung US eh. military base, malay natin, military base pala yung Baka resulta ano dyan. lang, no? Yung Front. Nagtada lang. Lang yan. Kasi bakit ganun kalaki partner? Tsaka tagal natin naghihintay nga ng foreign investment. Ang dali lang pala. Oo. Biglang papasok yung Paxilica. Oo, kaya kahina-hinala parang tuloy. kataka-taka eh. Partner, isa pang dagdag yan, ang laki pala niyan, parang 3/4 ng Marikina. Aba, kalaki nga. Oo. Alam niyo nung sa inyo mga taga Marikina dito, 3/4 ng Marikina City. Sige partner. Okay, partner, punta na tayo rito sa ating susunod na katawan ng balita. Huli na to, no? Oh, huli na to. Huli ito. Babasahin na lang siguro. Una natin pa lang to. Ah, Okay. Ito ang pahayag ni Representative Paulo Pulong Duterte. Pag Bisaya, Tagalogin ni Hindi, KPL. ano na, pinatagalog ko na, partner, para hindi na tayo mag-translate. nasa messenger na. Parang kung sino pahayag ni Representative Paulo Pulong Duterte. Parang kung sino kung magsalita si Defense Secretary Gibo Teodoro ng halal na opisyal na may ibang pananaw tungkol sa West Philippine Sea ay dapat daw magbitiw sa pwesto. Hoy Gibo, dahan-dahan lang, hindi ikaw ang pumili sa mga halal na opisyal. Ang mga Pilipino ang nagluklok sa kanila sa pwesto. Kung may ebidensya kang sila ay nagtataksil sa bayan, magsampa ka ng tamang kaso at ilabas mo ang ebidensya. Huwag kang basta-basta humingi ng magbitiw sila na parang ikaw ang may-ari ng gobyerno. Nakakatawa rin ng isa pang may dual citizenship. Ang tila nangungunang humingi ng loyalty test sa iba. Bar top notcher ka pa naman, pero ewan na lang kung kapanipaniwala pa ba yun. Ang pagiging Pilipino ay hindi nasusukat sa kung sino ang pinakamalakas magsalita sa telebisyon o kung sino ang unang magbagsag ng pro-China sa mga hindi niya kapareho ng pananaw. Sana ba? Nawala. Excuse me po. Ang pagiging makabayan ay hindi nasusukat sa mga political label. Ang katapatan sa bansa ay pinapakita sa... Ang haba pala nito. Nagkakabila yan. Dahil serbisyo, hindi sa drama. Paano na lang ang ating mga OFW na nagtatrabaho sa China? Pauuwiin mo ba silang lahat? Yan. Yan ang problema. At bakit kailangan laging gawing demonyo ang China? Hindi lang naman ang China ang bansang may pang-angkin sa West Philippine Sea. Alam mo, Gibo, ang trabaho ng Defense Secretary ay hindi ang magbigay ng loyalty exam.
sa mga halal na opisyal. Ang trabaho mo ay palakasin ang ating depensa, hindi ang lagyan ng label ang taong hindi sumasang-ayon sa iyong pananaw. Kung gusto mo talaga magbitiw, unahin mo ang sarili mo. O kaya naman, dapat din bang magbitiw si Senator Sherwin Gatchalian dahil Chinese ang kanyang ama? Sa lahat ng ating mga sundalo, tanungin ninyo ang inyong sarili kung handa ba kayong isugal ang inyong buhay para sa isang digmaang maaari maging bunga ng ego ng isang defense secretary. Ang isang panunumpa ay para sa Pilipinas at sambayanan, hindi para sa personal na pride ng kahit sino. Ipaglaban ninyo ang bansa, hindi ang ego ng sino man. Huwag mong diktahan ang mga opisyal na pinili ng taong bayan dahil hindi ikaw ang nagbigay sa kanila ng mandato. Sa demokrasya, ang mga botante ang magpapasya kung sino mananatili o matatanggal sa pwesto. Hindi ang defense secretary na tila kung umasta ay siya ang masusunod. Mukhang nakakain kayata ng panis na tinapa. Partner! Mabilisan lang tayo, partner. ito, Mabilisan at wala na tayo oras. Na real talk dito si Gibo. Alam mo bakit? Si Maltese Boy. Alam mo, long time ago, panahon pa ng mga sinaunang tao natin nandiyan ang China. At sa kalakarat, never tayong nakipagdigma. Alam ko lang na nakipagdigma rito yung mga Kastila. Pero makikita natin dito, tama naman sabi, na wag mong hikayatin ang mga tao, mga Pilipino, kung may sarili kang interest. Si Maltese Boy naman, bigay ko na nga kay KPL, tuloy mo, kayo, wala nang oras eh. Gibo, mag-resign ka daw, unahan mo daw. Yun lang. Wala nang oras. BMR. Nagpapapansin lang naman si Gibo kasi wala na silang magawang mabuti sa ating bansa. Kaya ganun na lang, partner. Para ano lang, no? O mapansin lang. Pansin lang, mema lang, mema. Basta ako, pro-China ako. Lalo na ako, tiyan ang apelido ko. Mag-resign ka.